Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag, away bata, sumali ang matanda, lupon ng barangay, binalibag ang bata, credit card, on the way pa lang, hindi pa na-activate, ubos na ang laman, panghanap buhay na sasakyan, naglaho, ahenteng pinagbayaran sa kasa, tumakas. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Kami po ay lumalapit sa Bitag para ireklamo po si isang top sales agent po ng Mitsubishi Grand Canyon, Calamba, Laguna. Nakilala po namin si sa Facebook po. Doon po nakalagay na ahente po talaga siya ng Mitsubishi at may mga freebies po siyang ino-offer kapag po nakakuha ka ng sasakyan sa kanya. Tapos po, nung nakausap po namin siya, pinapunta niya po kami sa kasa, tapos tinur pa po, pinakita yung unit, ganun po. Tapos sabi po kasi namin kung pwede, upon releasing na po ng sasakyan, pero sabi niya po, para makuha po namin yung mga freebies na sinabi po niya, at saka yung, para makahabol daw po kami doon sa promo ng month na yon. Kaya kailangan na po naming mag-down, sabi po niya, sa personal GCash account na lang daw po niya. Doon po kami nag-send ng down payment po, kasi sabi po niya, siya na lang daw po yung magbibigay sa kasa. Hanggang sa finallow up na po namin ng finallow up, tapos since wala pa rin po yung unit, ilang week na, ire-refund na po namin, ang sabi po niya ay nagastos na daw po niya yung pera. Pumunta po kami sa Mitsubishi. Sabi po sa Mitsubishi, wala daw po silang pananagutan doon kasi nga po, wala daw po kaming resibo na galing sa Mitsubishi. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag. Okay, Carl, marami po tayo mga ganitong klaseng sumbong. Magsimula itong mga, eto naman, financial product or something like that. May batas po tayong AFASA law. Ngayon, patungkol yan sa mga bangko na kuminsan nawawala na yung mga account nila or savings nila doon sa account sa bangko. So, eto, produkto to na parang ino-offer kasi through, tawag dito, order ka roon. Anong parang... Yung Food Panda, which is for later actually, Sir Ben. Itong unang case natin. Okay, so... Itong sa Mitsubishi. Well, in this case, yun pong ating unang binabahagi. Pero yan, isa po na bantayan niyo po, kasi ngayon nagsasabi na po kami sa inyo. Kasi may involvement mo ang Bitag, Pambansang Sumbungan, nakikipag-ugnayan sa ating mga mambabatas at talagang ng batas. Iba naman po itong, pag sinabi natin again, linawin natin, Carlo, ano bang ibig sabihin ng embezzlement? Okay. Yes. Ibang klase yan, Pero dito sa parting to, siguro mas maganda, eto naman, medyo, hindi po kami anti-business. Linawin natin, Carlo. Correct. Pagdating sa mga negosyo, supporting po tayo. Yan pang nagbibigay ng tibay ng ating ekonomiya, mga negosyo. Ang tibay po, yung business confidence will now be very dependent sa ekonomiya ng bansa natin. Paano na lang pag may itong sabihin na natin, may mga malaking establishmento or kilala silang car dealership at nagkaroon ng problema, payo pong tinatakbuhan, pumapasok po tayo para namamagitan, if not, parang grievance desk or center. Kaya ito, tatalakayin natin ngayon. Okay, Carl, go ahead. Alright. So, with that said, makakasama natin ngayon itong mga complainants na bumili ng sasakyan sa isang kilalang dealer. Itong si Rochelle, Liza at Nicanor. Magandang araw po sa inyo tatlo. Magandang araw po, Sir Ben. Alright. Siguro unang-unang tatanungin ko sa inyo, base doon sa inyong mga sinabi doon sa video, so kayo po ay nakuhanan ng pera. Yes, po ba? po. Ngayon, ano po ba yung dahilan ba't kayo pumunta doon sa dealership? Pinapunta niya po kami doon, sir. Tapos, Ano pong dahilan ba't kayo pumunta ng dealership? Para saan natin bibilin yung sasakyan? pang-negosyo po sana namin yung sasakyan po. Okay. Para saang negosyo dapat yung sasakyan? Lalamove po dapat. Ipapasok po siya sa Lalamove po. So parang logistics provider Opo, yung ganun Lalamove. po. Opo. Ngayon, papasok yung dapat, yung panghanap buhay nyo dapat para may balik sa inyong puhunan, yung Opo. pinambili nyo sa sasakyan. Ngayon, paano ba kayo napadpad doon sa dealership? Nag-message ba muna sa inyo? Nakita nyo sa Facebook? Or kusa lang kayo pumunta doon sa dealership at hangganap ng tao? Bali sir, sa akin po ay nakita ko po siya sa Facebook po. Then nag-research din naman po ako about sa kanya. Sinong sa Si Facebook? John Joseph Laba po. Yung may nakalagay po kasi Okay, doon. itong ahente. Opo. Okay, so hindi direkta doon sa page, tama? Hindi pa po. Okay, so doon sa tao, nakita mo yung post niya, anong ginawa Opo. mo? May video po siya doon na nakasakay po siya sa L300 po. Tapos
Nung clinic ko po yung account na nag-post, sa kanya rin po yun. Tapos pag tinignan nyo po doon, marami rin po siyang mga na-release na po na sasakyan. Then may mga, Saan? Base sa mga comments? hindi po, may mga picture din po doon, mga mga proof picture po. na mga Opo. released dun Yes sa po. kanyang profile. Tsaka po, meron din po siyang mga top sales agent po. Tapos, clinic ko rin po yung Mitsubishi Grand Canyon Calamba na page. Na-confirm ko rin naman po na doon po talaga siya nag-agent kasi may mga... Natauhan talaga Opo, siya ng opo. Mitsubishi na branch na ito. Yes po. Kaya nagtiwala ka na dun sa tao. Opo. Okay. Sige, direkto na tayo doon naman sa pagdating mo sa kasa. Nag-usap kayo, tama? Opo. Sa Facebook, then pinapunta ka na sa kasa, tama? Opo, opo. Then pumunta ka. Pagdating mo doon, anong naging usapan ninyo? Pagdating ko po doon, may finil upan po siya doon sa may tablet po niya. Wala pa po kaming usapan about sa mga down payment kasi alam ko po na yung mga down payment po ay sa releasing na po ng sasakyan. Tapos po, hiningi niya lang po yung details ko. Nung nandun na po, pauwi na po, tsaka niya po hiningi yung down payment. Hiningi yung down payment, Opo. papaalis ka na. Opo. Etong down payment ba, binigay mo that same day? Opo. Nung binigay mo yung down payment, anong kapalit nun? Bago ka ba nagbigay ng down payment, may pinirmahan ka bang mga kontrata or mga sales invoice? Meron bang ganun? Bali sir, ang nangyari po kasi, hinatid niya po ako pauwi po. Hindi na, okay na yun. Opo. Tinatanong ko lang kung meron bang binigay na ganun kasi nagbigay Wala ka po, ng down wala. payment. So walang Wala po. binigay sales Opo. invoice, walang binigay kontrata. Opo. Saan nagkaroon ng abutan ng pera? Sa loob po ng sasakyan niya, sir. Sa loob ng sasakyan, Opo, hindi sa opo. loob ng Mitsubishi? Hindi po. Bakit hindi sa loob ng Mitsubishi? Doon niya Bakit na sa lang sasakyan? po binanggit, sir. Doon na lang po niya binanggit. Sa Then kotse niya? Opo, sa loob po. Na Habang, magbigay ng down payment. Opo. So, ang nangyari, pagkatapos mo nang galing doon sa Mitsubishi, doon sa sasakyan mismo hinihingi? Opo. Imbis na doon sa loob, tapos sabay punta sa cashier. Opo, hindi po. Doon po sa loob ng sasakyan po niya. Tapos tinanong ko po siya kung pwede sa releasing na ng sasakyan. Sabi po niya, para daw po makaabot ako doon sa mga freebies na binanggit niya sa akin. Marami po siyang binanggit na freebies. Bakit hindi niya binanggit ito sa loob ng Mitsubishi daw? Yun nga po, bigla po niyang binanggit yun nung nasa loob na po kami ng sasakyan. Pauwi na po kami. Sino? Kayong tatlo magkakasama? Hindi po, ako lang O po ng magkakahiwalay? dalawa lang po. Parehas ba ma'am, kayo sir? Yes, Nasa magkakahiwalay. sasakyan din niya? Magkahiwalay lang po kami. Tama ba sa sasakyan din niya? Nanghingi siya ng down payment? Sa akin po sir, nagbigay po ako ng 15K po sa loob po ng Mitsubishi. Loob ng Mitsubishi. Opo. Binigay mo ba sa cashier? Hindi po. Kasi Hindi. ma'am, kasi po, kulang po yung down na yun. Dapat 50 po. Okay, pero binigay mo sa kanya direkta. Opo. Okay, sa'yo naman sir. Bali po sa akin, sir, nung pinapunta niya ako, July 4, dumating siya doon. Hindi, okay na sir, diretso okay. na tayo. Tinatanong ko lang yung sa down payment, paano mo inabot sa kanya? Nung pagkatapos namin mag-usap, palabas na ako ng kasa, tinawagan niya ako. Sabi niya, sir, magkita tayo sa Shell gasoline station. Okay, so outside of Mitsubishi, Yes. yung pangyayaring pang-aabot Yes, at sir. hindi dumaan sa cashier. Hindi po. Tama, okay, sir. Pinakikinggan ko kanina, huwag na kayong magkwento kasi alam na namin yung buong pulo-tulo. Tinitingnan namin yung pattern. Tinitingnan namin yung method. Pag nagkakwento pa kayo humahaba, alam naman namin na kayo na biktima. Yes. Ikaw, ang bayaran, nangyari hindi sa loob ng Mitsubishi. Mitsubishi. Ikaw, sa loob ng Mitsubishi. Ikaw, hindi Sa sa labas loob ng din po. Mitsubishi, sa labas. Yun lang ang pattern na gusto namin makita. Kasi yung kwento ninyo, hindi na masyado, nakuha na namin yun. So, isang pattern. Dadalhin niya kayo sa Mitsubishi, doon ba siya nagtatrabaho? Opo. Yes, Okay, yes. confirm. Parang gumagawa siya ng kanyang selling proposition na hindi niya pinapasok sa Mitsubishi. And yet, ginagamit niya yung opisina ng Mitsubishi para magkaroon ng transaction dahil official agent siya. Okay, so, ito yung mga bagay na dapat malaman ng mga potential buyers sa loob ng sinasabi nating car dealership. The first thing na dapat gagawin ng mga car dealership, anumang brand kayo, Honda, Mitsubishi, BMW, or any brand ng sasakyan, maglagay kayo ng paskil, pagpasok pa lang, transact business with the sales representative with an ID. Do not pay anything other than do not give any money, use official receipt, transactions, contract to sell, na ang bayaran sa loob. Yun ang muna. Kasi malaking tutulong to para maiwasan ang ganitong klaseng mga pangyayari o sabihin natin modus. May pattern eh. May method. Iba yung pattern, madalas. So, habang ginagawa mo yung pattern na yun, nakakasanayan mo,
gagawin mo na yun yung sinasabing method sa labas ng sasakyan. Sasabay niyang para ma-one-on-one niya sa labas na ng Mitsubishi. Pero hindi ito maganda para doon sa dealership kasi ginagamit yung sinasabing headquarters or car dealership, doon ginagawa yung transaction pero hindi pumapasok sa loob ng sinasabing car dealership. It's not fair kasi kung ang isang car dealership, nagtayo siya ng establishmento to make it legitimate yung business, and yet yung mga car dealership na representative or salespeople, ginagamit lamang yung sinasabing car dealership unknown to them. So, we're protecting both the public pati yung sinasabing car dealership kung may gagawing kalokohan yung mga empleyado. Or in this case, dapat pagpasok pa lang transact business, do not pay any cash, deal with the official inside, diretso sa cashier ang transaksyon. May mga kontrata yan. Pero kung sa labas na nagbayaran, hudyat na yan, modus na yan. Kung yan ay hindi mo sinasabi yung mga freebies na gagawin mo, hindi sa loob, gumagawa ka na ng racket mo sa labas. That is bad. So again, we're protecting the car dealership, kung Mitsubishi man yan, and we're not anti-business, but we're also protecting the public, and we're also trying to make sure mag-iingat kayo pag napabitag kayo. Ganito ang gagawin namin. Titingnan namin yung pattern, titingnan namin yung methodology. So yan, kausapin mo ngayon, Carl, si John. Alright, kausapin natin ngayon yung mismong respondent or inireklamong ahente dito sa programa natin ngayon, si alias John, itong dating empleyado ng Mitsubishi Grand Canyon, Calamba. Magandang umaga sa iyo. Hello, John? Nandyan ba ba? Hello, John? Kung titingnan mo, Carl, ayos sumagot. Makinig ka, hindi ka alias. Ano pangalan nito? John Joseph Laba po. Oh, John Joseph, makinig ka, patago-tago ka pang alias mo. Ginawa mo na to, may biktima ka, tapos protecting yourself. We went and protect yourself alias John, pero ini-expose namin yung ganitong klaseng dealership. So, sumagot ka o hindi, tutugisin ka namin. Do not hide from us. Kasi iba ang bitag. Gagamitin namin yung puwersa, yung mga bagay na dapat hindi mo ginawa. Narinig mo kami kung paano, kaya natitiinag ka ngayon, nagkakalansingan yung bombolyas mo na nagsasalita na ako dahil we're going after modus. So ngayon, kausapin mo ulit, Carl, bago, ikaw na dito. Alright. John, nandiyan ka na ba sa kabilang linya? Apo, sir. Good morning po, sir. Alright. John, siguro na unang-una, ihingiin namin yung panig ninyo tungkol dito sa mga nangyari na nakuhanan nyo ng pera itong mga tao na nais na bumili ng sasakyan pero wala silang nakuha. Ano pong masasabi nyo dito, sir? Yun pa, attorney, gusto ko lang pong nagkamali po talaga ako, nakagawa po ako ng maling decision po. Pinagsisihan ko po yan. Tapos, nakikipag-coordinate naman po ako sa kanila. Sir, matanong ko lang, no, unang-una, totoo ba na kinita mo sila sa labas para kunin ang pera? Apo, sir. Yes po, sir. Bakit nyo, sir, ginawa na kunin sa labas ang pera at hindi dun sa loob ng mismong Mitsubishi? Nandun naman na kayo. Apo, sir. Yun, totally, sir, na-tempt po ako sa mga nangyayari po din sa sa buhay ko, sir. May naman po ako, sir. May dahilan po ako, sir. Hindi, sir. Gusto ko lang malaman kung bakit dinala mo sila sa labas. Anong gagawin mo doon sa pera na tinanggap mo sa kanila? Nung una pa lang ba, may balak ka na nagamitan doon sa pera nila at hindi talaga ipapasok as sales doon sa Mitsubishi? Wala naman po, sir. Kumbaga, sir, ang ginawa ko po kasi, sir, nauna ko po silang pag-downin, tapos pagka na-approve po, saka po ako magda-down. For example po, Alright, ganito na lang, boss. No? Si Sir Ben na lang ang kakausap Jan, sa'yo. ganito na lang dyan. Tama na ang pagdadahilan. Umamin ka na eh. Magiging magaan kami sa'yo. Ang pag-aamin mo ng pagkakamali, ibig sabihin, magbabago ka sa ginawa mong mali. Ngayon, pag nagdadahilan ka, simpleng tanong ko, ikaw ba'y may bisyo? Ikaw ba'y nagsusugal? before po, Nagsusugal ka. Okay. Yung mga taong may bisyo, normally ganitong ginagawa. So, hindi na nakikita kung ano yung tama kasi may bisyo. So, good umamin ka na nagsusugal ka. Well, that is basically magiging magaan ako sa iyo. Gusto ka namin tulungan and then gumawa ng bagay. Ayusin mo. Hindi ka namin pinahihiya. Kita mo?
Binablur pa namin ang mukha mo because gusto namin ikaw magbago. But then again, justice must be served. Pagsisisihan mo yan, hindi po pwedeng e-ere lang natin, magsasalita ka. Kung akong tatanungin mo, tuturuan ko magsampa ng kaso itong mga tao para pagsampa niya ng kaso, nakakasaing kaso sa iyo para nakikita kung nga ba'y ikaw magbabayad. So magsisisi and desist sila subject to na ikaw makikipagtulungan at gagawin mo yung dapat gawin mo. Okay? Apa. Hindi po pwedeng nagsisisi ka na walang justice eh. Ibig sabihin nagsisi ka, magbabago ka. Pero ang pagsisisi ay pag-aamin ng pagkakamali, yung pagkakamali mo, babayaran mo yung mga taong nadihado mo. Yun lang naman kasimpleng gusto namin sabihin dito. Naintindihan mo? So, bibigyan ka namin ngayon, umamin ka na. So, okay. Siguro, Carl, kausapin mo naman tong manager. Hindi po na, again, we're not anti-business. We're only protecting everybody from the pattern and the modus na nangyayari. Either sinasadya o hindi sinasadya or natetempt dahil mahina yung sistema sa loob ng sisadabing struktura or kapareho nito, negosyo or establishment. Ikaw na, Carl, dito. Alright. Kausapin natin yung sa kabilang linya, itong retail manager ng Mitsubishi Grand Canyon Calamba, si Shirley Dado. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Alright. Ma'am Shirley, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon kasama si Sir Ben. Ma'am, ano pong masasabi ng ating Mitsubishi Grand Canyon regarding dito? Kasi nangyari po ito sa loob ng inyong establishmento at naging tauhan nyo ito. Yes po. Bali, ang unang hakbang po na ginawa namin is nag-pinost po namin siya, notice to the public po, na hindi na nga po siya konektado dito sa amin po. Okay. Do you see, ma'am, any possible improvements doon sa inyong sistema base dito sa mga pangyayari na dapat ipatupad Yes. ninyo? Opo, meron na po kaming mga policy po na pinatupad po ng aming boss. Okay. Ma'am, ganito ma'am. Para siguro lahat ng mga car dealership or any other motorcycle dealership, kasi nakikita namin yung pattern. Pagpasok pa lang po sa inyong establishmento, kita na agad magbibigay na kayo ng babala or alerting those people, potential customers, papasok na yung establishmento para sabihin, transact only, the following, ganito, step by step, na huwag kukuha ng pera sa ahente hanggat hindi dinadala mismo sa inyong cashier. Okay? Yes, po. No transaction will be done na hindi dumadaan sa cashier. Nothing will, if everything happens sa loob lang yan. Okay? Tuturuan nyo lahat ng customers the how to transact business. It is within your mandate. Yes po, sir. Pananagutan niyo po yan para hindi rin kayo masisira at hindi rin masisira yung sinasabi natin, ang mga customer, because you're protecting the customer. Repeat customer ang gusto Yes, ninyo po. mangyari dito, ma'am. Okay? Opo, Ang gusto na po Opo. sinasabi ni Carl, the next generation bitag, anong pagbabago, makita po talaga nila visible na kayo na mismo nagsasabi, wag ganitong gawin, ganitong ganyan. Yan ang gustong sabihin ni Carl. Siguro, ma'am, pag nagawa niyo na to, that'll be the first step na parang maayos. Again, ma'am, hindi po kami anti-business. We're also protecting Yes, po. mga establishment like you, ma'am. Okay, Carl? Yes Alright. po, sir. Siguro no, Sir Ben, moving forward, do you think na we'll be talking also as well to the police para dun sa sinasabi nyo pag-assist ng pag-file ng case? Ako naman kasi, ma'am, parang na-notice nyo the public nyo pagkatapos, ano pong inyong magagawa rito? Parang, although ito naman ay nakipag-willing victim, in short, willing victim yung mga biktima rito, siguro dito sa mangyayari ito, parang siguro ma'am, dahil nangyari sa loob ng inyong tanggapan, you should also assist somehow, directly or indirectly, itong mga in good faith na gagawin ninyo, itong mga lumapit po sa amin dahil mga potential customers nito para makita naman na you're concerned sa welfare and the well-being din po ng mga customers ninyo. It's not about selling any car. It's, parang repeat business na mangyayari. So next time, magkaroon po kayo ng tiwala sa yung mga customers sa inyo na hindi mangyayari pag dealing with you. Para may pagbabago po, ma'am. Ma'am, ako'y tumutulong lamang. Kasi kung ito'y pupunta sa mga pulis, alam na ng pulis kung anong gagawin dito, ma'am. Ayaw po namin i-initiate ang actions kasi opo, ang mga biktima ang magde-decide if they want to go and then file a case against the police because we're not gonna be encouraging them or instigate them. But somehow, it must begin from you, ma'am. Nangyari sa loob, Tapos inilabas,
Okay? Siguro, Carl, gusto mong kausapin yung police, nakahanda naman, nandiyan sa telepono, nakikinig, kausapin mo siguro si Major Anastasio Motas. Alright. Police Major Anastasio Motas Jr., Deputy Chief of Police ng Calamba City Police Station. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga po, sir. Sa inyo po diyan. Alright. Sir, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Sir, ano pong nakikita natin ayon dito sa mga naging statement ng mga naging biktima dito sa mga tao na kung saan ay gusto lang bumili ng sasakyan, kinita doon sa kasa, pero naging bayaran ay sa labas ng kasa. Sir, ano pong nakikita ng ating kapulisan dito? Sir, yung pong case na yan, sir, papasok po yan, sir, sa estapa. Okay. Pwede kung willing po, sir, yung ating mga complainants po dyan na mag-file po ng case laban po din sa nirereklamong si John Joseph Laba, ay maaari po silang magsadya po sa amin, sa aming impilan, para po ma-assist namin sa pagpapile po ng complaint. Alright. Okay. Nasa, siguro, ang magagawin natin dito, Carl, okay na siguro, pasalamat na tayo. Okay. Ang Sige, decision ay nasa sa inyo. Okay? You can file. Kami, in-expose lang namin at pinoprotektahan namin kayo, pinoprotect yung publiko, pinoprotektahan natin yung mga establishmento, nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng kanilang pero dito sa parting to, pwede kayong pumunta ng pulis. Hindi kami yung sasama, nasa sa inyo yan. Pero kung nakikipag-ayos sa inyo, si alias John, dapat mag-ayos kayo doon sa loob ng establishmento nila. Napoprotektahan din kayo. Although, sinuka nga nila, pero that's not enough for me. Okay, siguro ikaw, kausapin mo si Dado ulit. Alright. Si Ma'am Shirley, nandiyan pa ba kayo, ma'am, sa kabilang linya? Dito pa po. Yeah. Ma'am, siguro I think as per Sir Ben, sabi niya kanina sa question niya, na kung po pwede sana na magkita-kita ang lahat doon sa loob ng establishmento ng Mitsubishi para magkaayos ang lahat, para maging witness din ng Mitsubishi na talaga nag-a-assist in terms of solving also and helping these people na kung saan in good faith pumunta sila ng Mitsubishi and trusted this so-called representative ninyo, which you don't deny na representative ninyo at that time. So siguro ma'am, possible ba yan on the part ng Mitsubishi? Yes po, sir. Okay. Alright. Alright. With that, ma'am, maasahan po namin, natutulong po kayo, kausapin niyo ulit si John, and then you can come up with a compromise or whatever it is, pero nakakasa po yung sinasabing kaso kapag hindi natupad, kayo po yung magiging witness. Okay, ma'am? Oh, yes po, sir. We're just asking a little bit more of accountability po sa inyo, ma'am. And we're also protecting you and all the other businesses like you. Kami po pro-business po kami. Make no mistake about it, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ha? Okay po. Thank you rin po. Sige. Ganito na lang. Sa loob kayo, tatawag. Jan, nandiyan ka pa ba, Jan? Po, sir. Jan, pumunta ka na lang dito. Parang ayos-ayos na lang siguro kasi ayoko naman masampa ka ng kaso. Mukhang repentant ka naman. Pero alam mo, Jan, ang pagsisisi, mayroong kahinatnan din na magpapakita ka rin ng pagsisisi mo. Kaya kung minsan may mga taong nakukulong, para doon sila, pagsisisihan nila, magbabago sila. Pero hindi yan ang gusto ko. Kasi sabi mo, nalulung ka lang sa sugal noon, isasalba pa rin kita, pero nasa sa desisyon ng mga tao. Sa inyo yan, ha? Okay? We look forward, mag-aayos kayo ngayon dyan. Balik ka na lang doon sa dating mong pinagtatrabaho, tapos mag-usap-usap na lang kayo, lalabas muna kami. Hindi muna namin ituturuan kasi baka naman magkaayos. Mukhang willing naman daw, magbabayad naman daw siya. Tingnan natin doon. Ayokong... Sir, Okay. ako magsalita, sir. Jan, doon na lang kayo mag-usap dyan, ha? At sa iyo, ayoko na munang pakialaman kasi para nandun yung manager, sa loob kayo, protektado rin kayo. Kung sakali magkaroon ng Mitsubishi dyan, ang Mitsubishi na ang tatayong testigo sa inyo. Okay? Malinaw ba sa inyo? Ganun na lang aming gagawin. Please do it para makuha ninyo yung pera ninyo. Yun ang gusto ng justice ninyo. Unless kung gusto nyo pakulong, hindi naman siguro. Basta makuha nyo yung pera. Wala naman po kaming ibang gusto kundi makuha lang. Sige, ganun na lang. Okay, with that, asahan na lang natin. Good luck sa inyo lahat. Thank you so much, si John. John, ayusin mo to, and then kay Miss Dado, thank you so much. Maraming salamat din sa inyo. Saan magkaayos kayo. Lalabas muna kami. Bibigyan natin ng chance na ito'y makuha ninyo. Hustisya, makuha niyo muna. And si John nagsisisi raw. Pero nasa sa inyo kung sasampakin ng kaso. Hindi na namin kayo uudyukin dyan. Okay ka? Alright. Okay, so with that said, nagpapasalamat din tayo sa mga resource persons na nakausap natin kanina. With that said, magbabalik tayo itong pambansang sumbungan, Bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag, Away Bata, sumali ang matanda, lupon ng barangay, binalibag ang bata. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang Bitag, nananatili na inyo
Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili. Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag, Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Kung ka dapat tagapamayapa ka, hindi tagapag-away ng mga bata. Yung anak ko, 10 taong gulang nung ginawa niya yon. Lumapit po ako sa Bitag, hindi po kasi na yung lumalakad, hindi umuusad. Nakaalis na po yung tao wala na. Pinagtatawanan kami na sabi hindi namin kaya na pausad yung kaso kasi nga ganun. Dahil wala kami, ganun. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Pag tayo po'y kabahagi ng barangay, lupon at sino man nasa barangay kay smallest unit niya ng sinasabing gobyerno natin. Kaya may barangay. Paano kung yung mga nasa lupon o nagpapatupad ng anumang bagay dyan sa sinasabing barangay, kay tanod or barangay chairman, abusado ka. Ito po yung sinasabi natin, kine-question natin. Away bata. Yung matandang dating lupon na sinibak na ata nila, binalibag yung bata na parang akala mo ragdoll, itinapon mo na lang. Ayaw na po namin ipakita kasi nakakapang-init ng ulo Ang bata, protektado ng Estado. The state protect the kids. There's such thing as crime. Republic Act po yan. Yung sinasabing, ito child abuse using physical violence. Grave aggression po ang tawag niyan. Pag binalibag mo, agresibong pananakit, palalapastangan sa bata na ang, kumbaga, paslit, inosente anghel. Pagkatapos, ito matinding pang-aapi kasi walang kalaban-laban nangyari kung hindi pa nakita ng CCTV. Ito po, balikan natin ng konti. It's not that we're trying to sensationalize this, but ipapakita lang namin short na. Pasintabi lang po, sensitibo pong inyong pananaw, kami po magsasabi ng katotohanan. Habang makikita kung hindi pa sa CCTV ng kapitbahay, ayan po, pumunta riyan, binit-bit yung tinapon lang, parang, manika ba yan, ragdoll? Parang ganun na lang. Tapos, kahit kung ikaw ama at nakita mo yung anak mo ginanyan, magagalit ka, punto. So, tama na, hindi na namin papalabas, kini-question lang namin. So, kasama natin yung nanay ngayon. Nay,
Paano nakikita? Kaninong CCTV po yan? Sa homeowners po ng tinitiran po namin. Alright. Yung homeowners na maganda loob, pinakita sa iyo na may nangyari na ganyan. Yes po. So, mabuti naman na intindihan ng siguro yung homeowner na nakita sa bata, ay pinakita sa iyo. Kaya nakuhanan mo, binigay mo sa amin. Opo. Nung araw ding yung sinaktan yung bata, nag-report ka rin ng bagad sa barangay. Ano po, yes po, nag-ano po ako. Ganito lang, sundan mo lang ako kasi may hinahanap ako rito eh. Tapos na tayo na imbestigahan ka na ng mga tao namin. Halimbawa, kailan nangyari ito? Diretsahan. May 11 May po. 11 ng anong oras? Alas 9 po. Alas 9 ng umaga. Dumiretso ka agad, nag-report ka nung araw din yun. Yes po. Anong oras ka nag-report? May 11, 9 o'clock. Ha? Mga 12 na po. So, 12 o'clock. Within 24 hours nag-report ka. Sino kinausap mo para pakita na nakita mo na bilabag yung anak mo? Sino nakausap? Yung Bausi po, si Ma'am Ana. Si Bausi sa Mang Ana, si Ma'am Ana. So, Bausi, Violence Against Women and Children. Bausi yan. Okay, so, ano pong ginawa nitong si Ma'am Ana nung alas 9, pagitan ng 3 hours lang nag-report ka agad. Within 24 hours, pwede ma-arresto agad yung tao eh. Tapos, hindi na ito yung pambarangay. Krimen na to eh. Kaya kung nakikinig ba ng mga tanga-tangang violence against women and children dyan sa inyong barangay, makinig kayo ha, tuktukin ko mga kokote ninyo eh. Kaya nandyan yan, hindi nyo na pwedeng hawakan yan, areglo, may pananakit na sa bata, may Republic Act na yan. So, anong ginawa ng lupon? Ano po, yung pumakyat po siya agad doon. Sino kinausap? Yung Bausi po. Lumabas po ako. Okay. Nakikipag-areglo po siya sa Sino akin. nakipag-areglo? Yung lupon po, sabi niya, pasensya Huwag na. natin, yung suspect na humabol na siya dahil na-report mo. So, anong ginawa ng Bausi? Yun po, binigyan lang po akong certificate tapos dinala ko na po sa police. Certificate to file action? Ano po, yung indigency po yun. Indigency? Para daw po Tarang. makapag-file ako ng kaso. Wala man lang siya munang kumuha ng blatter, ito'y pang-pulis na to, tumawag agad ng pulis, etc. Kasi, kaya nga, grave aggression, grave oppression, matinding pananakit paggamit ng dahas para sa bata. O, yan. So, sa barangay, Pantok, may Kawayan, Bulacan to. Yes, Sino ang kapitan ninyo? Kapitan Nino Caparas. Si Nino Caparas ang kapitan. Kung nakikinig yung si Nino Caparas, dapat siguro matawagan. So, anong ginawa ng kapitan na makaabot na no? Pinag-ayos lang kayo? Or anong ginawa ng lupon? Wala pong ginawa yung kapitan. Ang sabi po, maghintay daw po ako kung kailan siya pupunta ron. Kung kailan siya pupunta. So, napaka-VIP nito. Very important person tong. So, ikaw ba'y dumiretso na sa pulis? Nagbigyan ka ba ng endorsement yung sa Bausi para makapag-report ka doon sa krimen na nangyari? Pananakit sa anak mo, binalibag na parang manika lang ang pinagtatapon? Ganun Yes ba? po, binigyan So, naman anong ginawa naman ng pulis pagdating doon sa Women's Desk, Women and Children's Protection Desk na anong ginawa naman ng pulis? Inasikaso ko naman po nila ako. Alright. So, anong oras ka pumunta sa pulis? Nasa 12:30 na po yun. So, in other words, wala pang 24 hours, walang 4 hours. Hindi ba pumunta ang pulis agad doon para makuha yung tao? Kasi pananakit na yun, crime na yun eh. Hindi na po pwedeng ganyan. Siguro tawagan muna natin siguro si Attorney Batas Mauricio rito. Ano? Pero at the same time, kausapin ko muna to, Carl. Ano? Let me handle this, okay? Police Master Sergeant Raquel April Santiago. Magandang umaga po sa inyo, Police Master Sergeant Santiago. Good morning, sir. Ma'am, good morning po sa inyo. Kayo po ba'y nag-investigate dito doon sa nung June ata na binalibag yung bata? Wala pang 5 or 6 hours after. Ano pong ginawa ninyo ng proseso po, ng ginawa po ng inyong police tanggapan po? Na dito sa batang binalibag na parang akala mo manika lang, lupon. Ano pong ginawa ng inyong tanggapan po, ma'am? Opo, sir. Bali po nung nag-report po si ma'am sa amin is... Ano pong ginawa ninyo, ma'am? Hello, ma'am? Ano pong ginawa ng ating kapulisan, ng ating headquarters po dyan sa inyong prosinto? May ginawa po ba kayo, ma'am? Or nagpapel-papel lang kayo? Or kumilos agad kayo, ma'am, dahil kremento? Nagpadala agad kayo ng tao para maaresto yung tao kasi wala pang 24 hours? Pananakit po ito eh. Opo, sir. Tinanong po kasi namin si ma'am. Ma'am, nagpadala po ba kayo ng tao diretso kasi nakita na alam niya na pananakit? Ito'y pumunta ro. Hindi na po pang Bausi ito, pang WCPD ng the Women's and Children's Protection Desk na to. Opo, sir. Bali kasi po, tinanong po namin si ma'am kung nagpunta na po siya ng Barangay Pantok. Ma'am, nasa pulis na po, ma'am eh. Bakit pa binababa nyo? Krimen na po ito eh. Grave aggression, grave oppression.
Paggamit po ng dahas na hindi mo sa bata lang, 10 years old, ang barangay tanod, hindi niyo ba alam, ma'am, kung anong papel ninyo? Yes, sir. Tinawag naman po namin yan. Tinawag niya, ma'am. Hindi ba nagpadala agad ng polis to respond na dahil krimen po to, child abuse? May Republica po na rin yan, ma'am. Yes, sir. Nagpaano naman po tayo ng patrol, sir. Tapos pagdating doon, hinanap niyo ba? Anong oras po kayo nagpadala? Kaya lang po, Anong oras po kayo nagpadala? nung patroller, sir, wala na rin po yung suspect. Anong oras po kayo nagpadala ng patroller ninyo? Ng medico legal. Anong oras po kayo nagpadala ng inyong patrol to respond? Itinawag po namin yan sa talk namin sa na-respondan around... Saan nyo tinawag, ma'am? Kanino tinawag? Sa ano po, sa tactical operations po namin. Tactical operations ninyo. So anong oras dumating yung tactical operations ninyo para bisitahin, para damputin agad, arestuhin? Diretso na po yan. Bata, nakita na po yan. May CCTV, may bata po, may interview. Covered na po yan Child abuse po yan. Anong ginawa ng pulis ninyo? Yun nga po, sir, pagka-coordinate po nila doon kay Bausi, sir, wala na po, sir, yung lupon. Anong oras po dumating yung ating pulis? Mga around 6:30 po, sir. 6:30 na ng gabi. So alas 12 dumating sa inyo, 6:30. Bakit gano'ng katagal po, ma'am? Bakit tumagal ng gano'n? Paggabi na po dumating sila, ma'am, sir. Gabi ka doon dumating? Hindi po, maaga pa. Anong oras ka dumating? Una lang po. Alauna siya dumating, ma'am. Alas 6 na kayo nag-responde. 5 hours yung ginagawa ninyo. Pagitan po ng 1 o'clock to 6 o'clock. Alauna po ng parang, sir, kapagabi na po. Ma'am, ganito na lang, may ipit ka rito. Wala pong silbing inyong pulis. Nagagalit po ako sa inyo. Kung sino pong hepa ninyo, kikinig ka lang sana. Sana dito, hindi ka may nagmamagaling. Pero teka muna, tawagan mo nga po, Attorney Batas Mauricio rito. At siguro dito sa parting to, gusto ko pa sabihin sa inyo, ma'am, kung anong inyong papel bilang isang pulis. Nangyari po ang krimen alas 9 ng umaga, binalibag yung batang kitang-kita sa CCTV. Nag-report po sa barangay 12 noon. Pagkatas 12 noon, walang ginawa. Pagkatapos kasi, dumiretso yung nanay sa pulis na. Pagdating sa pulis, na sinabi ng ganon, parang 6 p.m. na po kayo nag-respond. Di ko po maintindihan. Anong nangyari ng 1 o'clock? Nag-imbita ba kayo? Kumilos agad ba kayo? Nakita natin sa CCTV, binalibag yung bata na parang ragdoll, tinapon, binuhat ng isang mama na lupon, bata, sabi natin, 10 years old pa lang. Tingnan mo po ang video. Balikan po natin ang video. Kung kayo pa yan, nakikita nyo. Hinugot, boom! Parang gano'n lang. Sinaktan. Inulit ulit. Boom. So, ma'am, hindi na po to. Lupon pa yan. Tama na. Huwag na natin pakita yan. Pasintabi na lang. So, si Attorney Batas Mauricio, kausapin mo. Alright. Usapin natin yung sa kabilang linya si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po sa inyo. Attorney Batas. Attorney Batas. Hello, Attorney. Wala pa ata sa linya ang telepono. Opo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo, mayong buntag, gikan sa Cebu City. Oo. Nandito po tayo sa Cebu City ngayon. At medyo napakarami po ng mga nanonood sa atin dito, lalo na po dito sa kinalalagyan natin. Kaya po kayo medyo siya tuwan-tuwa dito sa aking kinalalagyan. Alright. Anyway, napakatindi po, Ginoong Bentulfo, mga kababayang narito sa pambansang Sumbungan Bitag. Ito pong sitwasyon, kahit na ano po ang dahilan, noong pong lupon o noong kagawad o noong opisyal ng barangay, wala po siyang karapatan at wala po siya sa wisyo na ganun gawin sa bata na ibalibag at kung ano-ano pa. Yan po ipaglabag sa karapatang pambata sa ilalim po ng napakaraming batas. Uunahin ko po dyan yung PD 603, yung Child and Youth Welfare Code sa panahon po ng Pangulong Ferdinand Erlaline Marcos. And then pumasok po tayo dito diyan sa 7610, Republic Act 7610, Child Abuse Law, and then dito po ngayon sa Juvenile Justice Law. Napakarami pong paglabag at kung ito po'y ginawa dahil po sa posisyon noong pong lupon o noong opisyal ng barangay, yan po ay papasok din bilang pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa bata at papasok po yan bilang graft and corruption. Ginoong Bentulfo. Alright. Attorney, may gusto lang akong tanungin regarding Yes, dito naman sa part ng police. Kasi balita namin, pumunta si ma'am doon sa police, pagkatapos parang pinapunta pa siya ng barangay or hinahanap pa ata yung tungkol doon sa barangay. And then I think around 6:30 p.m. na nangyari na nagpadala na or nagpa-responde na ng tao. So kahaba-haba na ng oras, Attorney, 12 p.m. pa napunta ng barangay, 1 p.m. napunta ng police. Nako.
Pagka po kasi ganyan, ang sinasabi po ng napakaraming batas at pati na po ng regulasyon ng Korte Suprema, yung pong tinatawag na the paramount and best interest of the child should always be upheld at all times. Ibig sabihin, yung pong karapatan ng bata bilang bata pa, karapatan niya bilang tao, dapat po laging itinatampok sa lahat ng pagkilos. At pag nakatanggap na po dapat ang kapulisan ng ganitong uri ng ulat, kailangan po nilang kumilos kaagad. At kung hindi po sila kumilos kaagad para maproteksyonan yung bata, administrative and criminal liabilities na po yan. Ginoong Carl Bitang. Okay. Attorney, pwede bang isagawa rito yung ASAP warrantless arrest? Doon sa, wala pa nangyaring 24 hours kasi nangyaring krimen at mag-imbestiga yung polis agad. Kung diretso, andyan naman yung bata, nandyan nakikita po, tapos may CCTV. On that na wala pang 24 hours, it happened less than 12 hours lang. Ano pong tingin niyo rito? Well, basta po may nakakapagturo kahit po nga lumagpas pa. May mga desisyones po ang Korte Suprema kahit po lumagpas ng isang araw kung merong sapat na batayan. Yung pong manghuhuli na ito pong kanyang huhulihin kahit walang warrant of arrest, ang gumawa ng krimen, pwede pong isagawa pa rin ang warrantless arrest. Ginoong Ben Bitag. So, parang effecting the arrest, executing the arrest without a warrant kasi pumunta ang nanay at para magreklamo at may CCTV nakita ngayon, let's say after 24 hours nakuha yung CCTV, can the arrest be effected na parang without a warrant because of nangyari dito? Within 24 hours or after 24 hours? Gusto ko pa makita para maintindihan po ng mga pulis dito, lalo-lalo na kung kayo nasa Women's and Children's Protection Desk. Women's and Children. Karapatan po ng magulang ipa-aresto without a warrant as long as merong probable cause nakita po doon sa CCTV. Binalibag na, ay sus, parang akala mo maniga. Siguro kung sa akin lang, wag ipagdasal niyo, wag yung gagawin sa anak ko. Totoo, ina ko. Ano po, pwede po ba, inuulit ko, warrantless arrest? Opo, sa ilalim po ng ating revised rules on criminal procedure, ulitin lamang po natin, may 3 pagkakataon upang makapag-aresto ang sinuman kahit na po pribadong mamamayan at lalo na ang kapulisan nang walang warrant of arrest na nanggagaling sa hukuman. Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Bitag. Ito pong 3 sitwasyong ito, yung pong naaktuhan yung gumagawa ng krimen, pwedeng arestuhin nang walang warrant of arrest mula sa husgado. Pangalawa, bagamat hindi naaktuhan pero meron pong sapat na batayan na yung huhulihin ang gumawa ng krimen, pwede pong warrantless arrest pa rin yan. Ano po yung sapat na batayan? Yung itinuturo po ng bata. At pagkatapos may independent evidence, at ang independent evidence po dyan, Ginoong Ben Tulfo, yun nga pong CCTV, nakitang-kita ebidensya. So po pwede pong arestuhin yung gumawa ng ganyan sa bata kahit na po lagpas na ng 24 oras. Sapagkat ito po ay hot pursuit of the criminal. Okay. So, attorney, gusto ko lang sabihin dito, pwede bang gawin ng police to detain the subject muna? To investigate doon sa sinasabi, pwede mo sabihin, sa bansang Amerika, you're detained. You're not under arrest as of yet. But a report because of child abuse, physical abuse, you're now being detained. Then pagdating doon sa police at station, tsaka nang pumunta yung bata, inimbestiga, you're now under arrest. Sasabihin. Parang gusto kong sundin yung ganung klaseng principle. I-detain muna yung tao, subject to the investigation, but, detaining that person, he is not yet under arrest, but pag titingnan na natin siguro sa Pilipinas, detaining him, he is not yet arrested, under further investigation, pwede po ba yan? Kung hindi po pwede yung warrantless arrest. Ituro na po natin dito sa mga magagaling na mga pulis nating eng. Pwede po yan, Ginoong Ben Tulfo, kaya po meron po tayo ng Artikulo 125 ng Revised Penal Code of the Philippines. Diyan po sa Article 125, ang mga kapulisan, bagamat hindi pa nila itinuturing na arestadong formal, yung po kanilang inimbitahan o di kaya dinala sa presinto, meron silang mga panapanahon na ibinibigay ang batas sa kanila. Article 125, Revised Penal Code. Meron pong 9 na oras para sa less serious physical offenses. And then meron po tayong 12 hours para po sa serious criminal offenses. And then yung talagang grave criminal offenses, 36 hours. Sa loob po ng mga panahong yan, pwede pong idetine ng kapulisan ang kahit na sino, basta't kanila pong
idiniditine batay po sa mga pangyayaring may nakapagreklamo na. Ginoong Ben Tulfo. Ito po ang gusto natin ipakita, Attorney. Kinakailan ba ng legislation dito para talagang maging sinlinaw ng sikat ng araw na pwedeng, again, bisitahin itong batas na to? Baka kulang-kulang siguro ating mga pulis dito na hindi naman natin kinokopya. Kaya lang sa akin, nakakapag-init ng ulo. Pumunta na po yung nanay, 6 hours after, 9 o'clock in the morning. 1 o'clock, nasa pulis na siya. Nag-antay pa siya 6 o'clock. Tsaka na, so there was enough time na parang to give that, suspect a leeway na tumakas ka kung gusto mo dahil medyo nagpabaya po yung ating mga pulis dito. Hindi po ginawa yung tama. Tayo po, pwede po bang yung sinasabing you are detained for now under further investigation but may probable cause na kami sa'yo. Pag nandun na po yung bata, tapos nakita na yung bata, nakita yung CCTV, then tsaka na po sasabihin you're now under arrest. Opo, Dinetain mo muna siya, subject to investigation, na may probable cause. Kaya nga po protektado yung mga bata. Pero kung hindi naman pakita yung protocol and the step-by-step kung paano mo i-handle itong mga suspect na abusado, tulad nito, pangkarahan sa mga bata, does it have to have further legislation para turuan ng mga pulis po natin pagdating sa mga public order sa Senado at Kongreso? Yes, sir. Sa akin pong tingin, isa itong magandang paksa para sa IBMI, Ipabitag Mo Incorporated. Ito pong non-governmental organization na itatag po dito sa pamamagitan ng Pambansang Sumbungan Bitag. Dahil ito pong mga ganitong uri ng batas, bagamat maliliwanag na sa kasalukuyan, mangangailangan pa rin po ng fine-tuning. Katulad po na binabanggit ninyo, maliwanag naman po sa Article 125 ng Revised Penal Code, pwede na nilang idetine yung tao sa loob ng mga oras na binabanggit sa batas. Pero kung magkakaroon po ng pagsilip sa batas na ito, specifically Article 125 ng Revised Penal Code, para po lalong maging maliwanag sa mga kapulisan ang kanilang karapatang humuli at pagkatapos ito yung oras na pwede nang identine yung taong hinuhuli nila at magawan ng kaso, kailangan po siguro ngang masilip ulit ito sa pamamagitan po ng inisyatibo ng Ipabitag Mo Incorporated, Ginoong Ben Tulfo. Ano po masasabi ninyo dito sa policewoman na kausap po namin ngayon, Attorney? Go ahead. Nakikinig po sa atin ito naman sa Women's and Children. Investigation po sila. Women's and Children's Protection Desk na may Kawayan Police Station. Ano nakita niyong mali? Neutral na po kayo, sa batas po kayo. Baka may pwedeng iambag po dito sa ating investigador ng police. Women. Ang atin pong maipapayo, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, nandito sa Pambansang Sumbungan Bitag, yung pong proactive reactions nito pong ating mga kapulisan, lalo na yung mga nasa women's and children's desk ng ating mga police stations nationwide. Bakit po gano'n ang binabanggit natin dito sa Ipabitag Mo Incorporated? Kasi po ang nangyayari, pagka may pumasok na reklamo ang mga kabataan, ang mga kababaihan, usually po nagkakaroon po ng pagbabantulot doon po sa agarang pagkilos sa pag-iimbestiga o di kaya doon po sa pagtugis, doon po sa suspect, sino man siya. Yun po yung kadalasang nagiging problema. Nawawalan po ng inisyatibo yung pong nagre-reklamong kabataan o nagre-reklamong kababaihan dahil nakikita nila mabagal ang reaksyon ng ating women's desk. Yun po ang problema. Bibilisan po dapat, Ginoong Ben Tulfo. Siguro si Police Master Sergeant Santiago, nandyan pa po kayo, ma'am. Hello, ma'am. Nandyan pa po kayo, Police Master Sergeant Santiago. Yes, sir. Yes, sir. Siguro, ma'am, nakikinig po siguro kayo, ma'am. Ano pong maling nakita po ninyo sa prosesong pagkamap po ng trabaho ninyo? Gusto ko lang pong may nakita po kayong mali o wala po kayong nakitang mali or okay yung trabaho ninyo. Alin po ba? May ginawa po kayong tama o wala po kayong mali at ginawa niyo yung proseso? Alin sa tatlo? Sir, ako nagawa ko po yung trabaho ko dahil nasa piskalya na po yung usapan. Sir, inaantay pa po yung resolution. Sino nag-file sa piskalya? Review at nakausap, sir, yung complainant. Kaya alam po ni ma'am na inassist ko naman po sila ng maayos. So, nasa piskal na, ma'am. Ma'am, sandali lang, ano? Well, okay. Kailan po na-file sa piskalya? May 11, sir. May 11. So, nag-file po kayo sa piskalya. Ma'am, sandali lang mo, ano? Sumasabay po kayo. So, naimbita ba ang magulang? Naimbita ba kayo? Inimbita niyo po ba ang magulang? Kasi minor po yan eh.
Yes, sir. Paano kayo nag-direct filing kayo na wala man lang ano? Di ba? Kinuhanan niyo ba yung magulang? Ano ba yung mga ginawa ninyo? Binisita niyo ba? So, kung naka-direct filing na ngayon, nagtatago na yung suspect, ma'am eh. Dahil hindi niyo po ginawa yung sa umpisa pa lang, after 6 hours or 8 hours or 10 hours, within 24 hours, you could have detained the person, subject for investigation, using all yung mga bata, inimbestigahan mo, then diretso na, basahan nyo ng Miranda rights pagkatapos ninyo na aresto. Kasi ginawa ninyo yung pagdedetene muna. Yun pong ibig sabihin. Ngayon, ginagawa nyo kasi kumis, tinatambak nyo sa piskal, tamad-tamad na po siguro kayo. I'm sorry ma'am, but I have to be very brutally frank about this. Siguro ma'am, may anak po kayo, na wag naman po sana mangyari sa anak niyo po ito ma'am. Yun lang aking gustong sabihin. Kung na-file niyo sa piskal, nagtataka po ako. Inimbitahan ba kayo? Hindi po. Nag-file, ako po ang nagdala dun sa piskal. Oh, ikaw pa nagdala? Yes po. So, in other words, man, hindi naman pala kayo nagdala. Dinerecho, nag-direct filing ng magulang. Wala po kayong ginawa, ma'am. Pambihira naman kayo. Ikaw na bahala dyan, Tar. Alright, Pasapin okay. mo. Police Master Sergeant, nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. At meron lang din po kasi akong kaharap dito din na complainant, sir. Sa Wala naman din ma'am problema kung wala kayong oras para dito sa complainant na to. Wala naman din problema kung yun po ang sinasabi ninyo. Ito naman si Crisanto nandyan. Kinatawagan po natin itong VIP na to, lintek na kapitan na to eh. Tawagan mo nga yan. Wala. Nagtatago ka na, VIP ka. Crisanto, makinig ka, kaparas. Tinatawagan ka namin para makuha ang panig mo. Hindi kami nagtatapos dito. Tatawagan ka namin. Magtago ka hanggat gusto mo. Pero public servant ka, malapit ng eleksyon ha. Gusto mo magpapogi? Magpapogi ka ngayon. Kasi kung hindi, naku, Diyos Mariosep, ito pambato namin sa'yo, pangisi-ngisi ka pa ha. Maayos ka. Balik ka kay Attorney Batas Mauricio. Alright. Attorney Batas, nandiyan pa ba kayo? Po. Nakita niyo, Opo, Attorney? Ginong Calvitag. Alright. Given what happened, Attorney, ano pong masasabi ninyo ngayon? Well, given what has happened so far, ang akin lang pong magiging pananaw bilang batas, na kasangga ng ating pong pambansang sumbungan bitag, kailangan po talaga ng mas mabilisang pagkilos sa mga ganitong usapin. Kabataan po ito eh. At napakatindi po ng pag-aaruga ng ating mga batas. Mula po doon sa binabanggit natin, PD 603, Republic Act 7610, Republic Act 9844, yung pong Juvenile Justice Law, at ang iba pang mga conventions, international conventions na kasama po tayo. Inaalagaan po ang kabataan at pagka ganyan po ang pagkilos, paaabuti ng oras, paaabuti ng napakatagal na panahon bago kumilos ang kapulisan ng mga otoridad sa PNP. Kawawa po ang mga kabataan. Ginong Calvitag. Ayan. Well, siguro ganito ang gagawin natin, ano? Well, ako mananawagan muna, si Kapitan. Okay, siguro si Kapitan. Alam mo, ikaw, Cap Crisanto, full screen na natin. Malapit ng eleksyon ng barangay. Nakinig ka. Nakaabot sa amin, mukhang VIP ka raw, mahirap ka matingnan. Kabata-bata mo pa lang, VIP ka na. Very important person ka pala. Barangay chairman ka pala, hindi ka pa nagkokonsehal. Malayo pang gusto mong maabot kung gusto mong maging public servant. Be a good public servant. So the next time we call you tomorrow to find out exactly, hindi pa tayo natatapos dito. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na nanawagan kami. Kung sino man po ang nakakilala rito, pakisabi na lang po, tinatawagan po siya na po siya makausap bukas ni Bitag, the now generation si Ben at the next generation si Carl. Ngisi-ngisi ka pa. Well, ngisihan mo kami. Ako, ganyan ang ngisi ko sa'yo. Halakhak na parang Dracula. Okay ba sa'yo? Nakakabwisit kasi parang hindi mo man lang nakausap, hindi pa nang patawag to. Ganyan nga po siya. Anong ginawa niya? Sinuspindi lang. Ngayon, itong kolokoy na pakita ang mukha nito, nagtatago, yung suspect. Lakihan ng konti ito. Oy, makinig ka, parang gusto mong gayahin si Isko, hindi ka kamukha ni Isko, maayos ka. Hoy, Louie, gumabon, makinig ka, Pasisikipin namin ang mundong ginagalawan mo, maporma ka. Maporma ka talaga. Makinig ka, lumutang ka, kasi pasisikipin namin. Ang sino po nakakilala rito, person of interest po to, Baka sakali nagtatago po to sa ilalim ng palda ng misis niya o sa sahay ng lola niya, lumutang ka. Isa ka pa, ha? Balibag din kaya kita para makita mo. Sa aking panaginip, napaniginipan ko, binalibag ko sinikaw ko, tinuhod ko, babu! Jesus Mariosep na to. Hahagagis kita na parang dito mismo, napanaginipan ko, pero panaginip po yun eh. Gising na ako. Nasaan ba ako? Live tayo. Yan, ikaw.
Alright, okay. So, with that said, no, Sir Ben, yung sa nangyari kanina na nakita natin ngayon, unang-una yung establish natin yung tungkol dun sa police. Tapos yung pangalawa also as well, kung paano dapat inasikaso ng barangay pero hindi inasikaso. Ang sa akin, Sir Ben, no, hindi ko matanggap na may nangyari na nga dun sa bata na involving ang isang lupon tapos bibigyan mo lang ng indigency certificate para lang pumunta sa police para dun sa pag-file na niya ng kaso. Parang ang sinasabi nila ng barangay, ay wala na kaming gagawin dito, mag-file ka na lang ng kaso. Una, may kasabihan, trabahong tamad, trabahong eng-eng. Alam mo ibig sabihin ng eng-eng? May eng-eng. Ano may eng-eng? May tililing. Ganon. Ganyan ang mga... May kawayan kayo, ha? Maganda pa naman yung may kawayan. Sino mga taga may kawayan sa inyo? Mayroon din mga taga-buho. Ano mo pagkakaiba ng kawayan sa buho? Yung buho maliit eh. Yung kawayan malaki. Kaya ayaw kong sabihin mga putok sa kawayan kayo, ha? Maayos kayo dyan sa mga pulis nyo dyan, ha? Yung mga pulis at saka barangay ninyo, umayos kayo. Anyway, hindi natatapos dito. Mag-usap tayo sa baba, ha? At... may part 2 rito. Pero pasagitin lang natin si Kagawad. Mukha ulit nitong kanina. One more time. Sige. Yan na. One more time, bago lang. Gumambon. Si Gumambon, umaambon-ambon na naman. Gumambon, makinig ka. Ay, gusto kita makilala. Kape tayo sa Starbucks. Doon sa loob ng Starbucks, may kunting ring doon. At medyo, sabi ko nga, alam mo Carla, sasabi dito, sige, split screen mo na lang. Kuminsan kasi ginaganong-ganon ko kasi tumitigas ng aking kamay, di ba? Pero may ganyan. Ikaw, sige, ikaw naman kasi puro ka ganyan. Eh. Ako naman, hindi, puro ganyan. Ako naman, po. Ako kasi, okay ba? Ini-imagine ko na, kunyari, ini-imagine ko yung gusto mo turuan kita? Marunong po ako. Ayun! Spar tayo. Sinuntok ko po yan lupon na yan nung sinugod ko. Sinuntok ko siya sa mukha. Hindi nanggigigil ako nung nakita ko. Sige, mapakita. Hindi, suntukin mo. Ganyan po. Wow! Sinuntok ko po yun. Ayokong dumikit sa'yo. Sige na, Carl. Alright. With that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Ang word of the day natin ay putok sa kawayan. Dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Pabasa Sumbungan Bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now.
Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.